verse 71 ng banal na Quran, na sinabi ng Allah yung bilhaq, yung word na al-haq. Okay? Bilhaqqi. You know? So, tulad ng sinabi ng Allah na qalu al-ana ji'ta bilhaq. Okay? Qalu al-ana ji'ta bilhaq. So dito, yung kaf ay kabilang sa kalkala. Di ba? Pangalawang kondisyon, o unang kondisyon, bakit ito ay kubra? Dahil unang kondisyon ay shadda. So yung hak dito ay shadda yung kaf. Pangalawa dito, yung anong nangyari sa kaf na ito ay nasa matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng letra. Pangatlo, dito tayo hihinto. Dito tayo titigil sa pagbabasa. So therefore, ito ay kabilang sa kalkala al-kubra. Okay? Kalkala al-kubra. So malinaw ba na ba sa inyo dyan? Malinaw na? Okay, yes, sa Suratul Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Okay? So yan ay tinatawag na kalkala. Kapag syempre titigil tayo dyan. Kapag tayo ay titigil dyan. So magiging kalkala kubra. Pangalawang tinatawag na kalkala ay kalkala wusta. Kalkala wusta. Okay? Ustads, bakit tayo mag-play? Ano mag-play? Ewan ko. Saan mag-play? Hindi ko alam, si Saddam Sentina. Nandiyan lang yung password. Yung password, yung code, tubukan nyo lamang sa tinatawag na caption, nandun lahat yun. Ito lang. Okay? Ang mahalaga muna, sila ay gagawa ng account nila. Oo, yun ang person po. Otherwise, hindi nila makakapasok sa meeting, sa joint meeting. Pag meron na silang account, saka pa sila magano ng join meeting. Hindi yung sila yung magano ng meeting ha, kundi join meeting. Tapos yung password nandoon, either yung una o pangalawa, nandoon yung tinatawag na nakalagay sa caption. Okay, pangalawang klase ng kalkala. Pangalawang klase ng kalkala ay yung kalkala wusta. Kalkala wusta. Okay? Kalkalatu. Okay? Usta. Ang ibig sabihin ng kalkala usta, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung katamtama na kalkala. Moderate kalkala. Okay? Ito kasi is greatest kalkala. This one is moderate kalkala. No? Now, ano yung mga kondisyon para maituring na ang kalkala na yun ay kabilang sa wusta o kay moderate kalkala? Okay. Kapag ang patinig, anong patinig? Yung haraka. Yan ibig sabihin ng patinig. Haraka. Patinig, ibig sabihin fatha kasra damma, yun yung patinig. Yun yung haraka. So kapag ang patinig ng litrang napapabilang sa katangian nito ay sukun. Ibig sabihin, kapag yung mga litrang kabilang sa kalkala which is alt bunjad, kaf, pa, ba, jim at saka dal, ay ito ay sukun. Ninaw, ito ay tinatawag na sukun. Yan ang una. Na pangalawa, na matatagpuan sa gitna ng isang salita. Ito ay matatagpuan sa gitna ng isang salita o di naman kaya'y matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng salita na walang pagtigil sa pagbabasa. Okay, ibig sabihin na walang pagtigil sa pagbabasa. Kasi yung una kanina na kubra may pagtigil sa pagbabasa. So dito tuloy-tuloy ang daloy ng panahon. Okay? Ibig sabihin ay unang-una sukun siya, yan ang unang kondisyon para magiging wusta. Pangalawa dito ay matatagpuan either sa gitna ng salita. Okay? Kasi pag sa gitna ng salita, hindi ka pwedeng tumigil doon. Hindi mo pwedeng itigil yun sa pagbabasa. Kasi gitna ng salita yun eh. Aninam? O di naman kaya'y sa huling bahagi ng salita, subalit hindi pwede, walang pagtigil, walang nangyayaring pagtigil sa pagbabasa. So malinaw? So kapag nangyari, ang mga litrang kabilang dito sa tinatawag na kalkala, then yun ay tinatawag na kalkala wuspa. Now, halimbawa nito ay matagpuan sa tinatawag yung chapter 54 verse 55 ng banal na Quran. Yung maq'adi. Diba ito? Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Diba? So yung mga kalkala dito ay kaf, dal asa kaf. Naging sukun. Yan ang unang kondisyon, ito ay nagiging tinatawag na sukun. Diba? Pangalawa, ito ay matatagpuan ika nga sa tinatawag either sa gitna, yung maq'ad. So sa gitna siya ng
Gitna siya ng tinatawag na salita. Now, hindi man pwede mabasahin na maka, fi, maka. Ano yan? Nabalaunan ka, ano? Nabulaanan ka, ano yan? Nabilao. Nabilaukan ka? Okay? So, problema pag nabilaukan ka, pwede kang tumigil dyan kasi baka mamatay ka. Pero pag hindi, wala namang nangyari sa'yo, hindi ka pwedeng tumigil dyan. Nasabi mo, fi, maka. Okay? Tapos mag-selfie ka, hindi pwede yan. Okay? Kung fi, maka, adi. So, yun ang una. Ibig sabihin, siya ay, o either natatagpuan siya sa gitna. Okay? Ibig sabihin sa loob ng isang salita. O di naman kaya'y natatagpuan siya sa dulo ng salita, subalit hindi nang walang halong pagtigil ng pagbabasa. Katulad nito, sid. No. Wala pala dito. Okay? Sa ibang tinatawag na halimbawa. Katulad ng sabihin nating saan ba 'yon? Falak. Ito pala, falak, al-falq. Okay? Okay? Yan. Al-falak, di ba? Kaso lang sa al-falak dito, paano siya maging ano yan? Ito yan, ha? Okay, so mali lang. Ito ay sukon, ha? Ay, mali pala ako. Sorry, yung na-explain ko pala kanina, sugra, sorry. Ba yan? Kalkala sugra, sorry. Sugra pala ito. Sugra. Okay, hindi. Mali ako. Kalkala to sugra. Now. Yes, sugra yan. Sugra pala yan. Mali na. Pasensya na kapatid, ha? Kalkala, sugra. Ang tawag dyan. Okay? Kaya nga dito, ibig sabihin yung al-falak, hindi yan kabilang sa tinatawag na halimbawa ng sabihin natin ano. Bagkus ito ay sa sugra. Ibig sabihin ito yung baby kalkala. Gilinaw? Kaya nga fi muqtadin, makikita natin kanina na isa pa sa mga halimbawa ng kalkala sugra ay yung tinatawag na astajib lakum. Astajib lakum. Okay? So makikita natin yung word na astajib astajib lakum. Astajib lakum. So ibig sabihin, saan yung kalkala dito? Yung ba. Kasi yung ba kabilang sa letra ng kalkalakat bunjad. Okay? So ngayon, ano yung posisyon ng ba dito? Ang posisyon ng ba dito ay sukon. Yung nakalagayan ng ba. Pangalawa dito, yung ba ay matatagpuan sa dulo ng tinatawag na letra. Subalit, hindi tayo humihinto. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagbabasa. Astajib lakum. Astajib lakum. Diba? So, kapag ito ay tinatawag na sabihin natin tuloy-tuloy, then ito ay matatawag na kalkala sugra. Kalkala sugra. Malinaw? Pero kapag ikaw ay ihinto dyan, astajib, anong tawag sa kalkala dyan? Kalkala wusta. Okay? So, ito yung pangatlo. Kalkala wusta. Wusta. Yun ang kanina. Kalkala wusta. Ibig sabihin ay moderate kalkala. Kasi yung kalkala sugra kanina, yung maliit na kalkala, yun yung baby kalkala. Malinaw? So, ang wusta naman, ito yung katamtama na kalkala na kapag kapag ang patinig ng litrang napabilang sa kalkala ay sukun. So, sukun. Di ba? Saan ba yun? Halimbawa, falak. Sa surat to, sa example nito ay surat to, Qul a'udhu birabbil falak. Halimbawa nito is al-falak. Qul a'udhu birabbil falak. So, mapansin natin na ang litra dito ay sukun. Okay? Sukun. Yes. Then, na matatagpuan sa pinakahuling bahagi ng litra. So, falak, ibig sabihin ay nasa huling bahagi ng litra yung qaf. Diba? Na may kasamang pagtigil sa pagbabasa nito at hindi tinatawag na musyadda. Ibig sabihin, hindi siya tinatawag na musyadda. Ibig sabihin na musyadda, yung mayroong dobleng letra. So, makikita natin dito, unang-una ay sukun siya. Pangalawa, nasa huling bahagi ng letra. Pangatlo ay hindi siya tinatawag na musyadda. Okay? At doon tayo hihinto. Okay? Doon tayo tinatawag na hihinto. So ngayon i-review natin Ano yung pagkakaiba ng tatlong ito?
So ang una, meron tayong kalkala na kung saan ang kalkala ay ito yung mga kabilang sa literang kalkala, kaf, bunjad. Okay. At merong tatlong level ng tinatawag na kalkala. Una, kalkala kubra. Pangalawa, kalkala sugra. Pangatlo is kalkala wusta. Ibig sabihin ng kalkala kubra, ito yung tinatawag na matindi at malakas na kalkala o sabihin natin malaking kalkala. Ang kalkala sugra, which is yun ang opposite ng malaki, syempre, maliit. Then, sa gitna, ito yung tinatawag na moderate na kalkala. Subalit, kinakailangan ma-identify natin yung pagkakaiba, paano natin i-apply ito. Okay. Ang kalkala kubra, kapag ang mga isa sa mga letrang napapabilang sa tinatawag na kalkala, unang-una na kondisyon, kinakailangan ay syadda. Kinakailangan na tinatawag na syadda. At doon sa sugra at sa kasawusta, walang syadda. Walang tinatawag na syadda. Dito lamang sa tinatawag na kubra. Pangalawang kondisyon na sa kubra ay kinakailangan ay litra ay napapabilang sa huling bahagi ng letra. Huling bahagi ng letra. Okay? Then of course yung samantalang sa sugra at sa sugra ay matatagpuan either sa huling bahagi ng letra o di naman kaya sa tinatawag na gitna ng letra. Okay, samantalang ang tinatawag na wusta ay matatagpuan sa huling bahagi ng letra. So, ang naiiba lamang dito, pagdating sa huling bahagi ng letra, ay yung tinatawag na sugra. Kasi yung sugra ay maaring matagpuan sa gitna ng letra. But of course, kailanman ay hindi, saan sila nagkasundo? Ay lahat ng mga ito hindi nag-umpisa, hindi matatagpuan sa unang bahagi ng letra. Kasi wala makakala sa unang bahagi ng letra. Anyway, pangatlong kondisyon, ang kalkala kubra ay kinakailangan ay titigil. Okay? Titigil. So, ibig sabihin, syadda, nasa huling bahagi ng letra at doon ka titigil. Okay? Samantalang sa tinatawag na sugra, ibig sabihin ng which is mahina o kaya sabihin natin maliit na kalkala ay yung letrang kabilang sa kalkala ay either matatagpuan, magiging sukon siya. Kita natin, sukon. Okay? Then pangalawa dito, either matatagpuan siya sa tinatawag na huling bahagi ng letra o kaya sa gitnang bahagi ng tinatawag na letra. Okay? Either huli o sabihin natin gitna. At kapag ito ay nasa huli, ay kinakailangan ay hindi ka titigil, kailangan continue. Kailangan astajiba lakum. Kasi pag tumigil ka sa astajiba, hindi na sugra yun, kundi tinatawag na kalkala wusta. Okay? Kaya nga, yun yung pagkakaiba. Then sa kalkala tinatawag na wusta, kinakailangan ay sukun, subalit matatagpuan sa huling bahagi ng letra at hindi sa gitnang bahagi ng letra. Linaw? No, paano natin ito yung pagbigkas, tunog? Kalkala na kubra, matindi. Al-Hajj. Okay? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Okay? Matindi siya, malakas siya. Samantalang itong tinatawag na sugra is very smooth. Ika, halimbawa, astajiba lakum. Diba? Astajiba lakum. Hindi pwede yan. Okay? O di naman kaya hindi mo pwede sabihin ngayon na tinatawag na Maqa'ada sidaqina 'inda malikim muqtadir. Nauna na sanadong. Hindi ganon. Okay? So kinakailangan maqa'ada sidaqin 'inda malikim muqtadir. So very smooth lamang yung kalkalan niya. Samantalang itong tinatawag na sabihin natin mustafalaqo o falaq. Hindi mo pwede sabihin falaqo. Kundi falaqo. Okay? Kasi pag mong falako, nagiging shadda na yung kaf dito. So mahuhulog siya sa kalkala kubra. At pag inismooth mo naman siya, falak na parang walang halos tinatawag na hindi mapapansin yung kalkala para mahulog siya sa kalkala sugra. So yun yung level ng tinatawag na kalkala, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Now you know na, alam nyo na ngayon? Okay, so una-una, mayroon tayong, ito yung mga litrang na walang tinatawag na kasalungatan. Mayroon tayong safir. Ano yung safir? Yung sa, yung sin, at saka yung za, at saka yung sad. Okay? Yung kabilang sa tinatawag na kalkala, at ito yung katbunjad. Then pangatlo, meron tayong katangian ng litra na kabilang sa walang kasulangatan, yung kalkala, yung lin. So meron tayong tinatawag na lin. Okay? Lin. Wala tayong masulatan. Ano pa siya eh? Kunin mo na ito muna. Pupunitin na. Pupunitin na po.
I-recycle na po yan. Okay. Pangatlo, meron tayong, sabihin natin, lean. Okay. Hindi si Lean na pangalan ng sister, ha? Okay. Ang lean. Linaw? Lean ang tawag siya, ang lean. Linaw? Lean on me. Yun yung pangatlong kabilang sa mga litrang walang kasalungatan. Ang tawag is lean. Anong ibig sabihin ng lean? Ang lean, ito yung kaalwanan o kariwasan. Okay? Kariwasaan o kaalwanan. Ibig sabihin, easy and comfortable. Yan ibig sabihin ng lean. Ika nga. Malinaw? Na sa kahulugan, ayon sa tinatawag na technical na kahulugan, ang lean ay paglabas ng letra mula sa labasan nito ng may kaalwanan at kadalian. Pag binigkas mo yung mga litrang ito, ay very easy yung very smooth ika nga, maalwan kapag binibigkas ang mga litrang ito. Diba? Madali. Diba? Hindi ka mahihirapan, walang effort, walang ka-effort. So, ang mga litrang napapabilang sa katangiang ito ng lean ay 2 litra lamang na parihong sukon na ang patinig na nauna sa kanya ay fatha. Okay? Pareho siyang sukon, parehong tinatawag na sukon, na ang kabilang na ang patinig na usay ang haraka ng nauna sa kanya, ibig sa nauna sa litra nito ay ang tinatawag na fatha. So ano yon? Yung mga litrang kabilang dito ay walang iba kundi ay ya na sukon at saka waw na sukon. Okay? Yes, ya na sukon at saka waw na sukon. You know? So, yun ang tinatawag na lean. So, yun na. So, kinakailangan, pero subalit, magiging lean lamang ito kapag yung nauna sa mga ito ay fatha. Kapag ang nauna sa mga ito ay tinatawag na fatha. Tulad halimbawa ng mga sumusunod, khawf. Halimbawa is khawf. Okay? Khawf. Diba? O di man kay height. 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 Okay? O di naman kaya ay bite. Yan, bite. Na? So makikita natin dito, yung ya at saka yung tinatawag na wow. Diba? Yung ya at saka yung tinatawag na wow. Diba? So, ano ang kalagayan ng ya sa wow dito? Sukon. Diba? Sukon. Subalit, hindi pa nagtatapos dyan kasi kinakailangan mamit yung panghuling kondisyon para maging lean siya. Ano yun? Kinakailangan yung haraka bago pa ang litrang ya sukon o wow sukon ay ang kanyang haraka ay fatha. Kaya nga dito is khawf. Yan. Okay? Khawf, height, bite. So, merong kaalwaan. Kaya tinatawag na lean. Maalwa siya. Diba? Maalwa o di naman kaya sabihin natin ay mayroong kariwasaan ika nga. Yung pagkakabanggit. Nina? Dahil kapag ito ay hindi, although sukun siya, yung ya o kaya yung wow sukun, subalit hindi fatha. Ang haraka ng nauna sa mga litrang ito ay hindi magiging lean. Halimbawa, ito yung khawf. Gagawin natin khu, damma. Khuf na yun. Hindi na siya lean. Kundi yun ay mad. Magiging mad na siya. Okay? O di naman kayo yung height. Gagawin mong hit. Okay? Hit. Yun na? So, yung ha dito, sa halip na fatha, nagiging kasra. So, ang posisyon ng ya dyan ay hindi na magiging tinatawag na lean. Kundi ay mad. Okay? Mad. O di naman kaya ay yung bite. Gagawin mo tinatawag na bet. Diba? Sa mga kulupin sa kanto-kanto, fen bet anta. Diba? Sa halip na bite, bet. so kapag bet na hindi na siya bite, ay magiging hindi na siya lean, kundi magiging tinatawag na mad. Okay? Magiging tinatawag na mad. Okay, gagawin mo tinatawag na damma ito, yung bite, gagawin mong boit. Okay, boit. Okay, hoit. Diba? O yung health. So, hindi siya magiging lean. So, patandaan natin 2 litra lang kabilang sa lean. At yung mga litrang kabilang sa lean, yung ya, ang wow. At ya at saka wow. Subalit, kinakailangan ito ay sukun. Yan ang unang kondisyon. Sukun. Pangalawa dito, ang haraka ng litrang nauna pa sa
Ya at saka waw ay kinakailangan fatha para magiging lin. Okay? Magiging tinatawag na lin. So yun mga kapatid. Then, meron tayong pang-apat. Ang pang-apat ay walang iba kundi ang tinatawag na kabilang sa katangin na walang kasulungatan ay yung tinatawag na ang inhiraf. Okay? Al-inhiraf. Hiraf. Ang hirap, no? Inhiraf. Okay? Ang inhiraf. Ano ba ang ibig sabihin ng inhiraf? Ang inhiraf sa literal na kahulugan, ito yung tinatawag na dalisdis o paglihis. Diba? Paglihis. Halimbawa, lumihis ka sa kibla, ang tawag yung inhiraf. Ang kibla. You know? Ibig sabihin na mag-iba ka ng direksyon. Yan ang ibig sabihin ng tinatawag na inhiraf. Ang sino mang nag-iba ng direksyon, ang tawag sa is munharif. Yung mga nagbabaluktot ng kahulugan ng asma'ul wasifa, ang tawag sa is munharifun. Okay? Kapag nililihis nila at dinadalisdis nila ang tunay na kahulugan ng salita. But anyway, yan ang ibig sabihin ng inhiraf. Pagdalisdis o di naman kaya sa paglihis. Kahulugan ayon sa batas sa technical na kahulugan. Ang ibig sabihin ng inhiraf batay sa technical meaning, ito yung pagtagilid ng litra at paglihis mula sa tunay na labasan nito. Mula sa tunay na labasan nito hanggang sa maging ito ay malapit sa labasan ng iba mula sa tunay na labasan nito. Ibig sabihin sa halip na